What's up sa inyo mga kabayan? Nandito na naman tayo. Meron na naman tayong bibigyan ng reaction video mga kabayan, no? Kita ninyo, 'di ba? Hindi na sila mga kabayan nagkakasundo-sundo ngayon diyan kasi nga mga kabayan ay nahuhuli na, 'di ba? Marami na mga kabayang Pilipino ang nakakaalam na may anomalya diyan sa budget ng 2025 mga kabayan na napermahan ng ating Pangulo, mga kabayan. Kita ninyo, si Manuel, no? Ayan, mga kabayan. Abay, sinuplak na nito, mga kabayan, ang sinabi ni Kimbo, no? At saka ng mga nandyan sa Bicam. Pero syempre, mga kabayan, matunog ngayon itong Tulfo, Matunog ngayon itong anak ni Raffy Tulfo, mga kabayan, dahil dyan sa pagdaan sa bus lane. Kita ninyo, mga kabayan, ang pahayag lang ni Tulfo, no? Pinagsabihan na daw niya yung kanyang anak na si Ralph, no? Ralph Tulfo. At nagbayad na daw, mga kabayan. Nagpatikit naman. Yan ang mga padalin ni Tulfo. Nagpatikit daw at nagbayad na, no? Kahit pa yan, mga kabayan, sabihin mo na 10,000 ang penalty, mga kabayan. Hindi pa rin yun na, hindi pa rin yun na reason, mga kabayan. Isipin ninyo, palibas at sasakyan na ay dun dadaan sa bus lane, mga kabayan. Pero kung yan ay mahirap, mga kabayan, babanatan niya ni Tulfo na dapat ay ma-revoke ang license. O di kaya kulong or impound, mga kabayan, ang sasakyan. Kita nyo, nag-iba na to si Tulfo, mga kabayan. Nag-iba na ang kanyang paninindigan ngayon, no? Kita nyo, yung mukha, mga kabayan, naging senador. Bakit yan yung nagkakaganyan na mukha? Parang namamanas. So anyway, mga kabayan, bago tayo humaba dyan kay Tulfo, nagpasagi lang tayo ng konting input dyan kay Tulfo. Dapat ganun din, mga kabayan, ang gawin niya sa mga binastos niyan, mga kabayan, sa kanyang programa. Kita ninyo, 'di ba? Pagka anak niya, tama, sorry na lang, mga kabayan, mag-apologize na lang. Hindi yung katulad ng mga sinasabi niya noon na dapat ay i-revoke or ikulong or bahala siya, mga kabayan, pero alam nyo na, no? Na kung yan, mga kabayan, ay tatakbo pa muli, no? Ay wag nyo na, mga kabayan, iboto kasi iba, mga kabayan. Napakatahimik niyan ni Tulfo ngayon. Wala na tayong narinig sa kanya na bumabatikos dyan sa mga kasamahan niya. Pero anyway, mga kabayan, kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. At dyan pa lang, mga kabayan, masaya na tayo. Sabi nga ni PH Update. Kita nyo. Nanonood din kasi tayo, mga kabayan, kay PH Update, no? Marami, yun kasi unlimited, mga kabayan, ang video. Unlimited ang video ni PH Update, sunod-sunod ang kanyang upload. But anyway, mga kabayan, ito, pag-usapan natin tong kay sinabi na to ni Manuel, mga kabayan. Pakinggan natin. Tayo bilang consistent sa pag-scrutinize ng national budget, kahit sino pa po ang presidente, kahit sino pa ang mga matataas na nakaupo sa pwesto, tayo po basta may nakita tayo na kaduda-duda sa national budget ay nararapat lamang na questionin yan. In fact, hindi lang technical matter kasi yung mga blank doon sa bicameral conference committee report. Kasi ano ba ang papel ng mga blanco na yon? Nakita natin eventually after mapunan yung mga blank ay kaltas budget sa Department of Agriculture tsaka sa National Irrigation Administration ang naging epekto nun. At alam natin na yung mga kaltas budget sa serbisyo para sa mamamayan, sino ba nagbenepisyo doon sa mga naging realignment? Ang mga nadagdagan ay yung mga kagaya ng kaduda-dudang ahensya. Si Manuel naman, mga kabayan, hindi pa nito diretsuhin. Sino ba nag-benefit, no, mga kabayan, dyan sa mga dagdag at alis na yan, mga kabayan? Sino ang nag-benefit, Manuel? Kilala mo yan, hindi mo pa matukoy-tukoy? Baka naman yung pinuno mo, o mga kabayan, baka lang, mga kabayan, baka si Tamba. Baka naman si Saldico. Baka lang sila, mga kabayan. Sila ang namuno diyan sa budget of appropriation na yan, mga kabayan, di ba? Ito naman si Manuel. Ayaw pandiretsuhin Kayo ang magkakasama dyan. Dati may pamiting-meeting pa yung mga yan, mga kabayan. Nakita mo ngayon? Sumasalungat na, mga kabayan, sa Agos. Kita nyo? Tuloy. Like DPWH. So,
hindi tamang sisihin yung mga technical staff kasi technical staff ba yung magbebenepisyo doon sa mga ganitong Oh. realignments? Hindi na. Oh, Kimbo, makinig ka sa sinasabi ni Manuel, ha? Yung reasoning ninyo na technical staff, no? Ayan, bakit nga naman technical staff ang inyong i-reason sa mga blanco, no? 'Di ba? Yun ay sinadya kasi mga kabayan na i-blanco, no? Para ka nag-exam lang yan, fill in the blanks. Ganun lang kasimple yun, mga kabayan. Kaya ito si Manuel, magpakatotoo ka na, sabihin mo na ng diretsahan na talaga silang nakinabang diyan. 'Di ba mga kabayan? Kita ninyo, inilagay daw mga kabayan yung napakalaking budget, no, sa DPWH. Si Manuel mga kabayan, hindi pa nito masabi na kaya sa DPWH nilagay yan, diyan talaga marami mga kabayan na kontraktor. Ha? Yung tipong matino pa ang kalsada, tinitibag na mga kabayan at mayroong porsyento si congressman. Ay ganyan mga kabayan. Naku, para naman tayong hindi mulat sa ganyan mga bagay mga kabayan. Kita ninyo, matinong kalsada, tinitik-tik na kasi may budget, no mga kabayan. Na while yung mga kalsada mga kabayan, yung ilan, wala pa talaga, lalo na sa probinsya mga kabayan. Yung kalsada, halos parang nilubluban na ng kalabaw, lalo na pag naulan. Hindi madaanan mga kabayan. Tapos pagka humingi ka mga kabayan ng graba, no? Ay kailangan lalapit ka muna sa mga mayor, kung kanino Poncio Pilato mga kabayan para matamba ka ng graba. Tapos pagka nakailang buwan na, gano'n na naman mga kabayan. Tunay. Tapos ang pinakamalaking budget ngayon, yung DPWH, Mariusip talaga mga kabayan. Manuel, sabihin mo na yung totoo. Tuloy. Ang may papel dun sa paglalagay talaga ng exact allocations dun sa mga iba't ibang programa ay ang mga mambabatas. Kaya hindi tamang sisihin yung mga technical staff. Meron pa rin talagang valid na concern yung mga kababayan dun sa mga blanco sa BICAM report. Tapos mga kabayan, ito na, sinalungat na ng maigi ni Manuel mga kabayan, no? Ang kasamahan niya dyan na si pasyonistang Kimbo mga kabayan, si Teacher Kimbo. Ay talaga naman, totoo naman to sinasabi na to ni Manuel. Buti nga ito mga kabayan, no? At sumalungat na maliban kay Congressman Ungab. Nasa kaya yung ibang congressman mga kabayan? Sa dami ng congressman, ito lang mga ito ang nagbibigay ng statement. 'Di ba? Ayan ang ginagawa ng ibang congressman. Dapat sumalungat na rin kayo kasi hindi na tama nangyayari diyan sa pera ng taong bayan. Kita ninyo kung paano mekaniko mga kabayan. Paano nila gawin yung illegal sa legal mga kabayan. 'Di ba? Kita ninyo 'yan? Tuloy. With all due respect, no, dun sa mga kapwa natin mambabatas na nasa Bicameral Conference Committee, kahit ano pa pong palusot sa ngayon, hindi po matuturing na typographical error ang pag-allocate ng budget. Yung paglalagay ng exact amount kung magkano ba dapat ang ilalaan para sa mga agri-related programs. Hindi po yun grammatical error. Hindi din po yun basta-basta lamang na parang... Putragis ka, Manuel. Okay, napapatawa dito kay Manuel. Kasi mga kabayan, hindi na, kita ninyo, di ba? Kasamahan na niya mga kabayan na nagsasabi. Kahit tayo nasabi din natin, na hindi mo maituturing na typographical error yung mga patlang-patlang mga kabayan, yung mga blanco, 'di ba? Kasi ang purpose talaga noon mga kabayan para fill in mo kung ilang amount, kung magkano ilalagay mo doon, 'di ba mga kabayan? Tapos ang ipinipilit nitong mga matatalino nating senador, congressman, si Bersamin, si presidente, wala naman nakarating sa kanilang ganoon na pinilapan na blanco. Kasi nga mga kabayan, yun na yung na-fill in the blank na mga kabayan sa BICAM. Yun yung hindi nila maintindihan at yan din ang hindi maintindihan mga kabayan ng mga kababayan natin na lutanista. 'Di ba? Ang dami nang nagsasabi mga kabayan, 'di ba? Na yung budget na yan talagang malaki ang problema. Na correction. Kasi
trabaho po natin yun eh. At Mm. hindi natin yun madedelegate sa mga technical staff. Kung mismo yung BICAM ay violate yung kanyang sariling omnibus motion, no wonder na sinasabi ng mga kababayan natin na para hindi sila kinoconsider doon sa pagbubuo natin ng budget. At ang tingin ng mga kababayan natin ay ilan lang talaga yung nakakabenepisyo doon sa mga alokasyon. Sinasabi niya mukhang may third chamber. Base dito sa nakikita natin. Gusto nyo mag... Totoo naman yun, pagdating sa budget, talagang kailangan natin na maging transparent mula doon sa committee level hanggang sa bicameral conference committee. Kaya nga sabi namin sa Makabayan, dapat transparent ito at nakikita ng taong bayan para wala itong pagdududa at hindi ito minamadali, no? Sundin talaga yung proseso kung paano nag-a-aproba ng bill o ng batas. So ang General Appropriations Act ay isang proseso o bill yan na dumadaan niya sa first, second, and third reading and ratification, no? Bicameral tapos ratification. Kaya tingin natin may mga na-violate dun sa proseso kasi dati Yan yung gusto ko sa mga to, mga kabayan, ano. Kahit pag minsan talaga, ayaw talaga, kahit talaga, mas madalas yung ayaw natin sa kanila, ito, gusto ko tong ginawa nila, mga kabayan. Nagpapakatotoo sila. Talaga na merong mali at merong nilabag, mga kabayan, yung mga tulunggis na yan na nandiyan sa BICAM. Ewan ko ba, mga kabayan, no? Pera ng taong bayan yan. Bakit nauso yung BICAM, no? Yung closed door meeting na yan, hindi natin alam kung ano nangyayari. Yan yung problema kasi, mga kabayan. No, bakit kaya nauso 'yan? Sino nagpauso niyan at bakit ayaw nilang i-public, no? Yang pagbubuo diyan sa BICAM na yan, sa pag-uusap-usap nila para pagtugmain yung both houses sa magiging resulta ng budget ng bansa, 'di ba? Mga kabayan, dapat kasi public 'yan para na sa ganon, lahat ng Pilipino alam ang nangyayari, hindi yang sila lang na miyembro ng BICAM ang nakakaalam. O katulad niyan ngayon, mga kabayan, may problema. 'Di ba? Kung wala pang nag-voice out niyan, mga kabayan, na mayroong mga blanco, natapos na, mga kabayan, nakalusot na. 'Di ba? O ayan ngayon, mga kabayan. So, delay, mga kabayan. Pagka yan ay nadinig na sa korte, no, sa Supreme Court, siyempre magkakaroon ng panibagong usapin, mga kabayan. Nako, ito yung tinatawag natin, mga kabayan, na sigurado maapektuhan, mga kabayan, ang mga departamento, mga kabayan, ng may budget dyan sa nangyaring BICAM na yan, for sure. dati naman kasi hindi naman nangyayari yung second and third reading sa isang araw, no? Sa mga nakaraan bago kay Duterte, no, ay pagkatapos ng second reading, magkakaroon na ng recess, tapos pag-aaralan yung mga amyenda ng mga kongresista o ng mga senador doon sa kanilang version. Tapos pagkatapos nun ay third reading na pagbalik sa Kongreso. So hindi nangyayari yun. No, minamadali itong pagpasa ng... Kita mo, mga kabayan, hindi daw katulad nung kay PRRD panahon, ano, ha? Hindi daw katulad nung panahon ni PRRD. Unlike ngayon, mga kabayan, na talagang minamadali. Sinabi, mga kabayan, ni Bungit na bilis-bilisan niya ang pag-uusap dyan sa budget. Kaya ito, mga kabayan, minadali. At meron pa nga tayong narinig dyan na nagbigay ng 5 billion, mga kabayan, sa grupo ni Grace po. Kaya minadali, mga kabayan. Kita ninyo itong mga to, 'di ba? Hindi na sila sang-ayon sa nangyayari kasi nga, mga kabayan, ay talamak ang nangyayaring kabulastugan diyan sa budget na 'yan. Kita mo, mga kabayan, sa lahat, mga kabayan, ng travel, no, ni Bungit, mga kabayan, wala siyang naipasok na investor. Kita mo, mga kabayan, sa loob ng 31 travel, no? Sa simula nung siya yung namuno, wala siya man lang naipasok kahit isa, no? Isipin mo, mga kabayan, 'di ba? Bilyon-bilyong peso, mga kabayan, ang ginastos diyan sa travel na yan. Tapos ni isang investor, walang nagtiwala sa kanya, mga kabayan. Ilang taon na yan, mga kabayan, si Bungit na namumuno. 'Di ba? Ikita ninyo, mga kabayan, ang laki ng nasayang niyang pera, no? Tapos walang man lang nagpasok na investor. Kasi walang tiwala sa kanya yung mga investor. Kasi nga, mga kabayan, napakagulo ngayon. Napakagulo ng politics natin. Ang daming mga buaya na napapanood sa mainstream media, sa social media. Sino, mga kabayan, magtitiwala? Tapos tumaas pa ang index, mga kabayan, ng crime rate. Kita nyo? Tumaas din, mga kabayan, ng inflation rate. Paano? 'Di ba?
ay ang mahal-mahal ng singil sa kuryente. Sino, mga kabayan? Sino ang mag-i-invest sa atin? Kita mo yan, kawawa ang bansa natin, mga kabayan. Dapat talagang mga kabayan mag-isip-isip na ang mga Pilipino. But anyway, mga kabayan, ayan, hanggang dito na lang yung video natin at see you sa susunod na video, mga kabayan. Maraming salamat sa inyong pag-antabay dito sa ating pinag-usapan. Ingat kayo, mga kabayan. Adios!